Nang makita kong tumutunog ang telepono ng aking manugang noong isang umaga ng taglagas, hindi ko sukat akalain na ang munting gamit na iyon ay naglalaman ng lihim na wawasak sa buong pamilya ko. Nanginginig, tiningnan ko ang nagliliwanag na screen at nakita ang litrato ng aking asawa. Mahigit 5 taon nang patay, nakangiti sa tabi ng isang mensaheng nagsasabing, "Huwebes, sa parehong oras, sabik na akong makita kang muli." Tila huminto sa pag-ikot ang mundo at nagyelo ang hangin sa aking mga baga. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel at isulat sa mga komento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung hanggang saan nakakarating ang aming mga kwento. Ang umagang iyon ng Martes ay nagsimula tulad ng dati. Ang panahon ng amihan sa kabundukan ng Sierra Madre ay nagpinta sa mga bundok ng kulay ginto at pula, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbabadya na malapit nang kumatok ang taglamig sa aming pintuan. Si Isabel, ang aking manugang, ay dumating upang mag-almusal kasama ko tulad ng ginagawa niya tuwing Martes mula nang mamatay si Roberto. Isang tradisyon na mahigpit niyang sinusunod. Isang bagay na palagi kong binibigyang kahulugan bilang isang gawa ng habag, isang paraan upang hindi ako iwang mag-isa sa malaking bahay na ito para sa isang 51 taong gulang na biyuda. "Magmamadali lang ako sa palengke, Renata," sabi niya pagkatapos magkape, hawak ang kanyang bag. "Kailangan kong bumili ng ilang mga bagay para sa hapunan mamaya. Gusto mo bang may ipabili?" Umiling ako, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, tulad ng dati. Si Isabel ay masyadong perpekto, laging maayos ang buhok, walang kamali-mali ang makeup kahit para sa isang simpleng almusal, damit na tila kinuha mula sa isang magasin. Ang aking anak na si Tomas ay napakaswerte. Palagi kong iniisip, o iyon ang aking pinaniniwalaan. 15 minuto, matapos siyang umalis, narinig ko ang tunog, isang paulit-ulit na ugong na nagmumula sa aparador malapit sa pangunahing pinto. Naiwan ang kanyang cellphone. Siyempre, hindi ko iyon pakialam. Hindi ako kailanman nakialam sa buhay ng iba, lalo na sa pagkapribado ng isang tao. Ngunit muling tumunog ang telepono ng mas paulit-ulit. Siguro may hinihintay na mahalagang tawag si Isabel. Naisip ko habang naglalakad papunta sa aparador upang tingnan. Noon ko nakita ang mukha ni Roberto na nagliliwanag sa screen. Ang aking asawa, mahigit 5 taon nang patay, naroon buhay sa screen ng cellphone ng aking manugang. At hindi ito isang lumang litrato na kinunan noong nabubuhay pa siya. Si Roberto iyon na may suot na asul na polo na hindi ko pa nakita sa isang lugar na hindi ko nakilala. Nanginginig ang aking mga kamay nang kunin ko ang telepono. Ang naunang mensahe ay nagsasabing, "Huwebes, sa parehong oras, sabik na akong makita kang muli." Nagsimulang umikot ang mundo sa paligid ko. Naramdaman kong nanlamig ang dugo sa aking mga ugat habang ang aking isip ay nagpupumilit na iproseso ang aking nakikita. Paano nagkaroon ng bagong litrato ang aking yumaong asawa? Paano siya nagpapadala ng mga mensahe kay Isabel? Ito ba ay isang uri ng masamang biro? Hindi ko dapat gawin ito. Alam kong hindi dapat. Ang paggalang ay palaging isang haligi sa aking buhay. Ngunit may mas malakas na nag-udyok sa akin. Binuksan ko ang telepono. Palaging ginagamit ni Isabel ang petsa ng kapanganakan ng aking apo bilang password. Isang bagay na napansin ko na nang maraming beses. Nagbukas ang message application at nagsiwalat ng mahabang serye ng mga pag-uusap sa isang taong nakilala lamang bilang R. Sinimulan kong i-scroll ang screen. Nanginginig ang aking mga kamay, ang puso ko'y kumakabog sa aking dibdib na parang gustong kumawala. "Salamat sa kahapon, ang galing mo. Miss ko na ang iyong haplos. Naghihinala na si Thomas, kailangan nating maging mas maingat. Walang hinala ang matanda. Hindi naman siya masyadong matalino. Ang matanda, ako ang pinag-uusapan nila." Nag-scroll pa ako pataas sa mga mas lumang mensahe. 2 taon ng pag-uusap, 3, 4, 5. Ang mga unang mensahe ay nagsimula 6 na buwan bago mamatay si Roberto, ang aking asawa at ang aking manugang, ang lalaking minahal ko sa loob ng 4 na dekada at ang babaeng sinasamba ng aking anak.
Ang katotohanan ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Mayroon silang relasyon. Si Roberto at Isabel ay may relasyon, ngunit walang katuturan niyon. Patay na si Roberto. Kaya, sino ang nagpapadala ng mga mensaheng ito kay Isabel? Sino ang gumagamit ng litrato ng aking asawa? Nag-scroll pa ako pataas naghahanap ng mga sagot at nakakita ako ng mga litrato, 12 Sina Roberto at Isabel na magkasama, magkayakap, nakangiti sa kamera. Sa ilan, nakilala ko ang lugar. Ito ang aming lumang kamalig na sinabi ni Roberto na naibenta na niya ilang taon bago siya mamatay. Sa iba, nasa isang kubo sila na hindi ko pa nakikita. Ang mga petsa sa mga litrato ay nagpahirap sa aking paghinga. Ang pinakabago ay mula lamang sa 1 linggo na ang nakalipas. Isang pakiramdam ng pagduduwal ang bumalot sa akin. Hindi ito posible. Maliban na lang kung noon ko narinig ang tunog ng isang sasakyan sa pasukan. Si Isabel ay bumalik na. Mabilis kong inilagay ang telepono kung saan ko ito natagpuan at bumalik sa kusina. Ang puso ko'y kumakabog ng napakalakas na akala ko ay maririnig niya. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kontrolin ang aking mukha, aking mga kamay, aking paghinga. Hindi ko maaaring hayaang malaman niyang alam ko na, hindi hanggang sa maintindihan ko kung ano ang nangyayari. Bumukas ang pinto. Renata, sa tingin ko naiwan ko ang cellphone ko dito. Tawag niya gamit ang perpektong magalang na boses. Nasa aparador, sagot ko, nagtataka sa kalmado ng aking boses. Habang naririnig ko ang kanyang mga hakbang na papalapit sa kusina, sinubukan kong iproseso ang magulong mga isipan. Ang aking asawa ay may relasyon sa aking manugang, ngunit patay na siya. Kaya, sino ang nagpapanggap na siya? Sino ang gumagamit ng kanyang litrato? At bakit patuloy na sumasagot si Isabel na para bang siya talaga iyon? Ah, narito, sabi niya. Lumitaw sa pintuan ng kusina na may hawak na telepono, nakangiti ng perpektong ngiti na ngayon ay tila isang nakakatakot na maskara. Isang malaking gulo kung mawawala ito sa akin ngayon. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, naghahanap ng mga senyales ng kaba, ng pagkakasala, ng anumang bagay na magbubunyag ng lihim na alam ko na ngayon. Ngunit wala. Si Isabel ay isang perpektong artista. Sigurado ka bang wala kang kailangan mula sa palengke? Tanong niya habang inilalagay ang cellphone sa kanyang bag. Sigurado ako, sagot ko, sinusubukang ngumiti. Mag-ingat ka. Nang magsara ang pinto sa likuran niya, napaupo ako sa upuan sa kusina. Ang mundong kilala ko ay gumuhuna. Ang aking asawa, ang lalaking kasama ko sa buong buhay ko, ay nagtaksil sa akin sa sarili kong manugang. At ngayon, ilang taon matapos siyang mamatay, may nagpapatuloy sa masamang laro na iyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Para sa akin, para kay Thomas, para sa aming pamilya. Ngunit paano magsisimula? Kanino ako lalapit? Sino ang maniniwala sa isang matandang byuda na may isang katawa-tawang kwento tungkol sa mga mensahe mula sa isang patay? Nag-iisa ako sa paghahanap na ito ng katotohanan. Ngunit isang bagay ang tiyak kong alam. Sa susunod na Huwebes, matutuklasan ko kung sino ang nakikipagkita kay Isabel at sa wakas ay maiintindihan ko kung ano ang nangyari sa aking pamilya. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang imahe ng mukha ni Roberto sa screen ng cellphone ni Isabel ay bumabagabag sa akin sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Paano ko hindi napansin ang anumang bagay sa lahat ng mga taong ito? Nasa harapan ko lang sila sa lahat ng oras at ako, nabulag sa tiwala, ay hindi kailanman naghinala. Tuwing Huwebes, sinasabi ni Roberto na maglalaro siya ng bowling kasama ang kanyang mga kaibigan, isang aktibidad na nagsimula bago pa siya magkasakit. Mabuti ito para sa akin, Renata, madalas niyang sabihin. Sinabi ng doktor na kailangan kong gumalaw ng higit pa para sa aking puso. At ako, bilang isang tapat na asawa, ay ngumingiti lamang at umaasang magsaya siya. Ngayon, lahat ay may katuturan na. Walang bowling, mayroong Isabel, mayroong pagtataksil. Kinaumagahan, tumawag ang aking anak na si Tomas. Ang kanyang boses ay pagod tulad ng dati sa mga nakaraang taon. Matapos mamatay si Roberto, siya ang pumalit sa pamamahala ng asyenda,
Isang responsibilidad na hindi niya talaga ninanais. Ma, kukunin ko lang ang ilang dokumento sa opisina ni Papa. May kailangan ka ba mula sa bayan? Nag-alinlangan ako sandali. Maaari ko bang sabihin sa kanya ang aking natuklasan? Hindi. Masyadong maaga. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Hindi lamang mga mensahe sa isang cellphone na nakita ko ng walang pahintulot. Hindi, anak, okay lang ako. Nang ibaba ko ang telepono, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Ang opisina ni Roberto. Kung mayroong higit pang ebidensya tungkol sa kasong ito, naroroon ito. Siya ay laging maayos, lahat ay itinatago. Siguro may isang bagay doon na makakatulong sa akin na maunawaan kung sino ang nagpapanggap na siya. Bumaba ako sa silong kung saan naroon ang opisina. Bihirang galawin ni Tomas ang mga personal na gamit ng kanyang ama. Mas pinipili na gamitin lamang ang kailangan para sa pamamahala ng asyenda. Ang natitira ay nananatiling hindi nagalaw, tulad ng isang maalikabok na dambana ng isang buhay na wala na. Ang susi sa ibabang drawer ay nakatago pa rin sa likod ng larawan sa dingding. Si Roberto ay palaging predictable sa kanyang mga taguan. Sa loob ng drawer, natagpuan ko ang inaasahan ko. Mga nakaayos na folder, mga lumang dokumento, ilang mga sulat, walang anumang nakakasama sa unang tingin. Ngunit pagkatapos, nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga bank statement, nakita ko ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na hindi ko pa nakikita. Bumilis ang tibok ng puso ko habang binubuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Sa loob ay may mga litrato, hindi ang mga litrato ng pamilya na nagpapalamuti sa aming bahay, kundi mga larawan ni na Isabel at Roberto na magkasama sa isang simpleng kubo na may tanawin ng lawa, magkayakap, nakangiti, masaya sa paraang hindi ko nakita kay Roberto sa loob ng maraming taon bago siya mamatay. Sa likod ng bawat litrato, may mga petsang nakasulat sa kanyang sulat kamay. Ang pinakabago ay 3 linggo bago siya mamatay. Sa ilalim ng kahon, nakakita ako ng isang sobre. Sa loob, isang titulo. Ang kubo sa lawa ng Laguna ay hindi na ibenta tulad ng sinabi sa akin ni Roberto. Itinago niya ito, isang pugad para sa kanilang mga pagkikita ni Isabel. Gusto kong sumigaw, manira ng mga gamit, sunugin ang mga litratong iyon, ngunit ang sakit ay naging isang bagay na mas malamig, mas kalkulado. Kailangan kong malaman kung sino ang nagpapatuloy sa farsang ito, kung sino ang nagpapanggap na aking yumaong asawa. Ibinalik ko ang lahat, maliban sa isa sa mga litrato na inilagay ko sa aking bulsa. Ebidensya para sa aking sarili upang hindi mag-alinlangan sa aking natuklasan kung sakaling subukan akong kumbinsihin ng sakit na lahat ay isang masamang panaginip lamang. Nang dumating si Tomas makalipas ang ilang oras, nagawa kong manatiling kalmado. Pinanood ko siya habang hinahanap niya ang mga dokumentong kailangan niya. Nag-iisip kung alam ba niya, kung posible bang alam ng sarili kong anak ang relasyon ng kanyang asawa sa kanyang ama. Hindi ko kayang paniwalaan iyon. Si Tomas ay laging tapat, may integridad, tulad ng dati ni Roberto, o kung paano ko siya pinaniniwalaan. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Tanong ko nang matapos siya. Oo, ilang mga lumang titulo lang. Iniisip naming ibenta ang lote sa Hilagang Dulo. Alam mo ba, hindi namin ginagamit at maganda ang alok. Tumango ako na parang may pakialam ako sa mga lote at negosyo sa sandaling iyon. Ma, okay ka lang ba? Mukha kang malayo ang tingin. Pilit akong ngumiti. Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Alam mo kung gaano kahirap para sa akin sa panahong ito ng taon. Oktubre noon, malapit sa anibersaryo ng pagkamatay ni Roberto. Tumango si Tomas ng may pag-unawa. Napakadaling magsinungaling kapag may handa ng paliwanag ang mga tao para sa iyong pag-uugali. Kinumusta ka ni Isabel, sabi niya habang naghahanda ng umalis. Abala siya sa isang landscaping project para sa pamilyang Guzman, kaya hindi siya gaanong nakakadalaw. Isa pang kasinungalingan, hindi siya dumadalaw dahil abala siyang makipagkita sa multo ng aking asawa kung saan. Pagkaalis ni Thomas, nagpasya akong hindi na ako maghihintay hanggang Huwebes. Kailangan kong pumunta sa kubo ngayon upang makita ng sarili kong mga mata ang lugar na naging tagpuan ng napakaraming pagtataksil. Ang address ay nasa titulong nakita ko, Lawa ng Laguna.
Mga 40 minuto ang biyahe mula rito. Kinuha ko ang mga susi ng aking lumang Ford at umalis bago pa ako mawalan ng lakas ng loob. Ang daan patungo sa lawa ay paliko-liko sa pagitan ng mga puno ng pino at mga bundok, unti-unting lumalayo sa sibilisasyon. Ang uri ng lugar kung saan maaaring mamulaklak ang mga lihim ng walang mga saksi. Nang sa wakas ay makita ko ang pasukan sa ari-arian na may marka lamang ng isang mailbox na walang pangalan, kinabahan ako. Ang kubo ay eksaktong tulad ng nasa mga litrato, maliit, simple, na may isang beranda na nakaharap sa lawa. Tila kinuha mula sa isang postcard, ang uri ng lugar kung saan nagpupunta ang mga magkasintahan upang takasan ang mundo. Ang uri ng lugar na pinili ng aking asawa upang pagtaksila ng lahat ng aming binuo. Walang mga sasakyang nakaparada, tila walang tao roon. Dahan-dahan akong lumapit, handa na mag-imbento ng dahilan kung sakaling may lumitaw. Umakyat ako sa mga hagdan ng beranda at sumilip sa mga bintana. Ang loob ay napakalinis at maayos. Hindi ito mukhang inabandona, ngunit wala ring malinaw na senyales ng kamakailang paggamit. Sinubukan ko ang pinto, nakakandado tulad ng inaasahan. Hindi ko dala ang susi ng kubo kung sakaling nasa mga gamit ito ni Roberto. Sandali kong inisip na basagin ang isang bintana, ngunit iyon ay magbubunyag ng aking presensya. Kailangan kong maging mas matalino. Inikot ko ang kubo, naghahanap ng ibang pasukan at nakakita ako ng bintana sa likuran na tila hindi gaanong matibay. Sa kaunting tulak, bumukas ito. Hindi ko nakilala ang aking sarili sa sandaling iyon. Si Renata Thompson, 68 taong gulang, pumapasok sa isang ari-arian na parang isang kriminal. Ngunit marami na akong nilabag na linya mula nang makita ko ang mensaheng iyon sa cellphone ni Isabel, kaya't hindi na mahalaga ang isa pa. Ang loob ng kubo ay nakakagulat na maginhawa. Isang maliit na sala na may fireplace, isang simpleng kusina, isang silid-tulugan na may double bed na may kumot na tila masyadong mahal para sa isang lugar na tulad nito. Sa lahat ng dako, may mga senyales ng kamakailang paggamit. Isang bote ng alak na hindi pa ubos sa kusina, mga bagong magasin sa coffee table, isang pambabaeng Amerikana na nakasabit sa isang upuan. Sa silid-tulugan, binuksan ko ang aparador at nakakita ako ng mga damit ng lalaki at babae. Kabilang sa mga ito, nakilala ko ang ilang mga damit ni Isabel at pagkatapos ay natigilan ako. Nakasabit sa panlalaking bahagi ng aparador ay mga polong agad kong nakilala. Mga polo ni Roberto, hindi lang katulad, kundi eksaktong kapareho ng mga isinusuot niya, kabilang ang isang asul na plaid na polo na ako mismo ang bumili para sa kanya sa aming huling Pasko. Paano ito posible? Sigurado akong lahat ng damit ni Roberto ay naibigay na pagkatapos niyang mamatay. Ako mismo ang naghiwalay ng lahat, umiiyak sa bawat piraso habang inilalagay ko sa mga kahon. Nanginginig ang mga kamay, hinawakan ko ang pamilyar na tela. Ang pakiramdam ay nagbalik ng mga alaala. Si Roberto na suot ang polong iyon habang nagsisibak ng kahoy. Si Roberto na nakangiti habang inaayos ko ang kanyang kwelyo. Si Roberto na nagsisinungaling, nagtataksil, sumisira sa aming buhay. Isang bagay ang nakakuha ng aking pansin sa nightstand. Isang nakabaligtad na picture frame. Itinaas ko ito at naramdaman kong nanlamig ang aking dugo. Ito ay isang bagong litrato, hindi hihigit sa ilang linggo, batay sa mga dahon ng taglagas na nakikita sa bintana sa likuran. Ipinakikita nito si Isabel na nakangiti habang yakap ang isang lalaki. Isang lalaki na kamukhang kamukha ni Roberto, mas matanda kaysa noong siya ay namatay, na may mas maraming kulubot sa paligid ng mga mata, mas maputing buhok sa mga gilid, ngunit hindi maikakailang si Roberto o isang taong maaaring kanyang kakambal. Ngunit walang kapatid si Roberto, nag-iisa siyang anak tulad ko. Walang malapit na kamag-anak na maaaring mapagkamalan sa kanya. Kaya, sino ang lalaking ito at bakit siya nagpapanggap na aking asawa? Ang tunog ng isang papalapit na sasakyan ang nagpabalik sa akin sa aking ulirat. May dumarating. Sa pagkasindak, ibinalik ko ang litrato kung saan ko ito natagpuan at tumakbo papunta sa sala. Sa bintana, nakita ko ang isang hindi kilalang sasakyan na pumarada.
Isang lalaki ang lumabas na nakatalikod sa akin, dala-dala ang mga pinamili. Hindi ako maaaring makita doon. Tumakbo ako papunta sa bintana sa likuran kung saan ako pumasok at lumabas ng tahimik hanggat maaari. Inikot ko ang kubo, nananatiling nakayuko at nagawang makarating sa aking sasakyan nang hindi napapansin. Sa mabilis na tibok ng puso, nagmaneho ako pabalik sa daan hanggang sa makarating ako sa isang ligtas na distansya. Huminto ako sa gilid ng daan, nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ko mahawakan ang manibela. Ang aking nakita ay sumasalungat sa lahat ng lohika. Isang lalaki na kamukha ni Roberto na suot ang damit ni Roberto, namumuhay ng isang lihim na buhay kasama ang asawa ng aking anak. Habang sinusubukan kong kumalma, isang nakakatakot na posibilidad ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Paano kung hindi talaga patay si Roberto? Paano kung ang kanyang pagkamatay ay isang palabas lamang? Ngunit hindi, nakita ko siya sa kabaong. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Pinanood ko ng ibaba ang kanyang katawan sa libingan. Maliban na lang kung hindi siya iyon. Naramdaman kong umikot ang mundo sa paligid ko habang ang katotohanan ay nagsimulang mabuo. Isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa anumang bagay na maaari kong isipin. Dumating ang kinaumagahan nang hindi ako nakatulog kahit isang minuto. Ginugol ko ang buong gabi sa pagbabalik-tanaw sa nakaraang 5 taon sa aking isipan. Sinusuri ang bawat detalye, bawat alaala ng mga araw bago ang sinasabing pagkamatay ni Roberto. Namatay siya sa bahay dahil sa biglaang atake sa puso. Nasa bayan ako noon at namimili. Pagbalik ko, natagpuan ko siyang nakahandusay sa opisina. Si Isabel ang tumawag ng ambulansya habang ako, na nabigla, ay hawak ang kanyang malamig na kamay. Si Isabel, na nagkataong dumaan upang mag-iwan ng ilang dokumento na hiniling ni Thomas. Si Isabel, na nangasiwa sa buong sitwasyon na may halos klinikal na kahusayan habang ako ay nagdurusa. Naalala ko ang libing, ang saradong kabaong. Hindi niya gugustuhing makita siya ng mga tao ng ganito, sabi ng taga-punerarya. Noong panahong iyon, tila makatwiran, ngayon ay parang bahagi na ng isang kahindik-hindik na sabwatan. Isang matinding ideya ang nagsimulang sumanib sa akin. Kailangan kong makita ang libingan ni Roberto. Kailangan kong tiyakin na mayroong isang bagay o isang taong talagang nakalibing doon. Nagbihis ako ng wala sa sarili at kinuha ang mga susi ng sasakyan. Maaga pa, halos hindi pa sumisikat ang araw at ang daan patungo sa sementeryo ay walang tao. Ang hamog ay bumabalot pa rin sa mga lapida nang pumarada ako at naglakad patungo sa lugar kung saan sinasabing nakahimlay ang aking asawa, Roberto Javier Thompson, 1950-2020. Minamahal na asawa, ama at lolo. Nakatayo lang ako roon, nakatingin sa malamig na marmol, pakiramdam ko ay isa akong hangal. Ano ang inaasahan kong makita? Isang walang lamang libingan. Isang tala na nagsasabing, naloko kita. Ang katotohanan ay kahit na gusto ko, hindi ko basta-basta mahuhukay ang kabaong upang tingnan ang laman nito. Pauwi na, nagpasya akong dumaan sa ibang daan. Pumarada ako sa harap ng istasyon ng pulis ni Komandante Rojas, isang lalaking kilala namin sa loob ng maraming taon. Kung mayroong isang taong mapagkakatiwalaan ko sa bayang ito, siya iyon. Tinanggap ako ni Rojas sa kanyang magulong opisina, nag-aalok ng kape sa isang tasa na kailangang-kailangan ng hugas. Ano ang maitutulong ko sa iyo, Renata? May problema ba sa asyenda? Sa totoo lang, medyo kakaiba ito. Nagsimula ako nang hindi alam kung paano ipapaliwanag. Hipotetikal na tanong, paano gagawin ng isang tao na, pekein ang sariling kamatayan? Itinaas ni Rojas ang kanyang mga kilay. Iyan ay isang napaka-espesipikong tanong para maging hipotetikal. Nagtataka lang, marami akong binabasang nobela ng krimen kamakailan. Nagsinungaling ako, sinusubukang magtunog na kaswal. Hindi ito kasing dali ng ipinapakita sa mga pelikula, sagot niya, sumandal sa kanyang upuan. Kailangan mo ng death certificate na nangangailangan ng isang tiwaling o nalinlang na doktor. Kailangan mo ng isang katawan o isang kapani-paniwalang paliwanag para sa kawalan nito.
At pagkatapos ay mayroon kang buong issue ng mga dokumento, social security, pagkakakilanlan. Ngunit posible ba? Posible? Oo, madali? Hindi. Tinitigan niya ako ng mabuti. Renata, sigurado ka bang okay lang ang lahat? Oo, pananaliksik lang para sa isang book club, mabilis kong sagot, tumayo. Salamat sa iyong oras, komandante. Pagalis sa istasyon, alam kong malapit na akong tumawid sa isang mapanganib na linya. Ang gagawin ko ay maglalagay sa akin sa panganib, ngunit wala akong nakikitang alternatibo. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa hardware store, bumili ako ng isang maliit na wireless na security camera, ang uri na ginagamit para sa pagsubaybay sa mga bahay bakasyunan. Ipinaliwanag ng tindero kung paano ito iset up at ikonekta sa aking telepono. Hindi ako eksaktong si James Bond, ngunit magsisilbi ito sa aking layunin. Sa hapon, bumalik ako sa kubo. Ang sasakyang nakita ko kahapon ay wala na ron. Mabilis na kumilos, pumasok ako sa parehong bintana sa likuran at inilagay ang kamera sa isang hindi kapansin-pansing lugar sa sala kung saan magkakaroon ito ng magandang tanawin ng pasukan at bahagi ng loob. Ang baterya ay tatagal ng mga 48 oras. Sapat na oras upang matuklasan kung sino ang darating sa Huwebes. Habang papaalis, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa aking mabilis na pagbisita kahapon. Isang maliit na kahon ng gamot sa banyo. Gamot para sa puso na inireseta para sa isang Jaime Suarez, isang pangalan na napakalapit sa Roberto Javier na tila halos isang pang-iinsulto. Umuwi ako na may lumalaking katiyakan na malapit ko nang matuklasan ang isang bagay na kahindik-hindik. Noong Miyerkules, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tomas. Siya at si Isabel ay darating para maghapunan kinabukasan, Huwebes. Naramdaman ko ang isang panginginig sa aking likod. Anong oras kayo darating? Tanong ko, sinusubukang panatilihing neutral ang aking boses. Mga 7:00, kung okay lang sa'yo, 7:00 ng gabi. Ibig sabihin, mas maaga ang lihim na pagkikita ni Isabel. At kung ang lalaking kamukha ni Roberto ay nagpaplanong dumating din sa hapunan, ganon ba sila katapang? O magbibigay lang siya ng dahilan para umalis ng mas maaga? Sige, maghahanda ako ng espesyal. Sagot ko, ang isip ko'y puno ng mga posibilidad. Ginugol ko ang gabing iyon sa paulit-ulit na pagsuri sa app ng kamera sa aking telepono. Wala pa rin. Ang kubo ay nananatiling walang tao at tahimik. Noong Huwebes ng umaga, nakatanggap ako ng abiso. May pumasok sa kubo. Nanginginig ang mga daliri, binuksan ko ang app at nakita ang mga imahe. Si Isabel iyon, may dalang maliit na maleta. Gumalaw siya sa kubo na may pamilyaridad ng isang taong nasa sariling tahanan, nag-aayos ng mga bulaklak, nagsisindi ng mga kandila, naghahanda ng entablado para sa isang pagkikita. Halos 1 oras ang lumipas, muling bumukas ang pinto. Ang lalaking pumasok ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Matangkad, maputing buhok, isang lakad na makikilala ko kahit saan. Kung hindi imposible, manunumpa akong si Roberto iyon. Tumakbo si Isabel upang yakapin siya, hinalikan siya ng malalim. Nag-usap sila ng ilang minuto, ngunit masyadong mahina ang audio ng kamera upang marinig ang kanilang mga salita. Pagkatapos, magkahawak kamay, pumasok sila sa silid-tulugan na wala sa saklaw ng kamera. Naramdaman kong umakyat ang pagduduwal sa aking lalamunan. Kahit na matapos makita ang mga mensahe, ang mga litrato, isang bahagi sa akin ay umaasa pa rin na mayroong isang inosenteng paliwanag. Ngayon, wala nang paraan upang itanggi ito. Ngunit sino ang lalaking iyon? Bakit kamukhang kamukha niya si Roberto? At ano ang papel ni Isabel sa lahat ng ito? Kailangan ko silang harapin. Hindi ko na kayang mabuhay sa mga pagdududang ito na unti-unting sumisira sa akin. Kinuha ko ang aking sasakyan at nagmaneho papunta sa kubo, desididong alamin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pagdating ko, nakita ko ang sasakyan ni Isabel na nakaparada sa tabi ng isang pickup na hindi ko nakilala. Sandali, habang nakaupo sa sasakyan, inisip kong tawagan si Tomas o si Komandante Rojas. Ngunit ano ang sasabihin ko? Na pinaghihinalaan kong ang aking yumaong asawa ay may relasyon sa aking manugang. Ituturing nila akong baliw. Kailangan kong harapin ito ng mag-isa.
Lumabas ako ng sasakyan at naglakad papunta sa kubo. Naririnig ko ang mahinang musika mula sa loob. Frank Sinatra, paboritong musika ni Roberto. Ang puso ko'y kumakabog ng napakalakas na akala ko'y mapupunit ang aking dibdib. Sa huling sandali ng pag-aalinlangan, kumatok ako sa pinto. Biglang tumigil ang musika, katahimikan. Pagkatapos ay mga papalapit na hakbang. Bumukas ang pinto at naroon siya, ang lalaki sa mga litrato, ang lalaking kamukhang-kamukha ni Roberto na sa isang nakakabighaning sandali, inakala kong bumalik ang aking asawa mula sa mga patay. Ngunit sa mas malapitang pagtingin, napansin ko ang maliliit na pagkakaiba. Isang peklat sa kanang kilay na wala kay Roberto, mas malalim na kulubot sa paligid ng bibig, mas maitim na buhok kaysa kay Roberto. Namutla ang kanyang mukha nang makita ako. Hindi ito ang reaksyon ng isang estranghero na nagulat sa isang hindi inaasahang pagbisita. Ito ang tingin ng isang taong nakakita ng multo. Ang kanyang multo, Renata, bulong niya. Ang boses ay halos kapareho ng kay Roberto, ngunit may bahagyang pagkakaiba sa tono. Alam niya ang aking pangalan. Bago pa ako makasagot, lumitaw si Isabel sa likuran niya, suot lamang ang isang malaking polo, isa sa mga polo ni Roberto na nakilala ko sa aparador. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa takot nang makita ako. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Sa tingin ko ako ang dapat magtanong niyan, kalmado kong sagot. Sino ka? Itinuro ko ang tanong sa lalaki. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit pinutol siya ni Isabel. Renata, kailangan mo nang umalis ngayon. Hindi mo gugustuhing malaman ito. Sa totoo lang, iyan mismo ang gusto kong malaman. Pagod na ako sa mga kasinungalingan. Sino ang lalaking ito? At bakit niya suot ang damit ng aking yumaong asawa? Bakit siya nagpapanggap na si Roberto? Nagpalitan ng tingin ang lalaki at si Isabel, isang tahimik na komunikasyon na lalo lamang nagpainit ng aking galit. Mas mabuting pumasok ka, sa wakas ay sabi niya, tumabi. Pumasok ako sa kubo na may kakaibang pakiramdam na hiwalay sa katotohanan. Na para bang nanonood ako ng isang dula kung saan bigla akong naging isang hindi inaasahang karakter. Magbibihis lang ako, bulong ni Isabel, na wala sa silid tulugan. Naiwan akong mag-isa kasama ang estranghero na may mukha ng aking asawa. Pinagmamasdan niya ako na may komplikadong ekspresyon, takot, pagkakasala, isang bagay na parang habag. Sino ka? Ulit ko. Ang pangalan ko ay Ricardo, mahinang sagot niya. Ricardo Thompson, ako ang kakambal ni Roberto. Pakiramdam ko ay nawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Imposible. Walang kapatid si Roberto, nag-iisa siyang anak. Ngumiti si Ricardo ng malungkot. Iyon ang palagi niyang sinasabi, hindi ba? Laging magaling si Roberto na baguhin ang kanyang nakaraan kung kinakailangan. Nakilala ko ang kanyang mga magulang, hindi nila kailanman binanggit ang isa pang anak. Dahil hindi nila alam. Umupo siya sa sopa, sumenyas na gawin ko rin iyon. Nanatili akong nakatayo. Pinaghiwalay kami pagkapanganak, saradong pag-aampon. Lumaki ako sa Cebu kasama ang aking mga umampong magulang. Nalaman ko lang ang tungkol kay Roberto 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon. 1 taon bago mamatay si Roberto. Ang timeline ay tumutugma, ngunit lahat ay napakakakatwa na ang aking isip ay nahirapang iproseso. Paano mo siya nahanap? Hindi ko siya nahanap. Siya ang nakahanap sa akin. Huminga ng malalim si Ricardo. May cancer ako. Kailangan ko ng bone marrow transplant. Iminungkahi ng mga doktor na hanapin ang mga biolohikal na kamag-anak. Nang dumating ang mga resulta ng paghahanap, nalaman kong mayroon akong isang kakambal na kapatid, si Roberto. Bumalik si Isabel, ngayon ay bihis na. Ang mukha ay isang maskara ng pilit na kalmado. Nagkakilala kayo? Pagpapatuloy ko, sinusubukang ayusin ang mga piraso. At pagkatapos, hinanap ako ni Roberto, pagpapatuloy ni Ricardo. Sa simula, hindi ka panipaniwala, alam mo ba? Makahanap ng isang taong kamukhang-kamukha mo, hindi lang sa pisikal. Pareho kaming kumilos, pareho ang aming mga gusto. Kahit ang aming mga medikal na kasaysayan ay magkatulad. Maliban sa cancer, sabi ko. Oo, maliban doon. Marami kaming napag-usapan sa telepono. Nagsimula kaming magbisitahan. Noon ko nakilala si Isabel.
Tumingin ako sa aking manugang na namumutla, ngunit nanatiling nakataas ang baba. Pinagtaksilan mo ang aking anak sa tiyuhin na hindi man lang niya alam na umiiral. Hindi ganoon kasimple, malamig niyang sagot. Kung gayon, ipaliwanag mo. Gawin mong simple para sa akin. Nagbigay si Ricardo ng isang babalang tingin kay Isabel. Sabihin natin sa kanya ang lahat. Karapatan niyang malaman. Nagkrus ng braso si Isabel, ngunit tumango. Nag-donate sa akin si Roberto ng bone marrow, pagpapatuloy ni Ricardo. Iniligtas niya ang aking buhay, ngunit habang gumagaling ako, may nagbago sa kanya. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya hindi masaya sa kanyang buhay, kung paano niya naramdaman na gumawa siya ng mga maling desisyon, nagpakasal sa maling tao, pinili ang maling landas. Naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking dibdib sa mga salitang iyon. Hindi kailanman nagpakita si Roberto ng kawalang kasiyahan sa akin. O iyon ang aking pinaniniwalaan. Mayroon siyang asawa, isang anak, isang apo. Sabi ko, isang asyenda na mahal niya. Paanong iyon ang maling landas? Tila hindi komportable si Ricardo. Hindi ko maipaliwanag ang kanyang mga nararamdaman. Ang alam ko lang ay ang sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay nakakulong siya, na gusto niya ng kalayaan. At pagkatapos ay nakilala niya si Isabel. Tinapos ko, ang mga piraso ay sa wakas ay nagkakatugma. Ang asawa ng kanyang sariling anak. Lumapit si Isabel. Hindi ko binalak na mahulog ang loob ko kay Roberto. Nangyari lang. Matagal nang malayo ang loob namin ni Thomas sa isa't isa. Nananatili na lang kaming magkasama para kay Emilio. Ang lamig sa kanyang boses ay nagpatakot sa akin. Walang pagsisisi, isang pahayag lamang ng mga katotohanan. Nagsimula kaming magkaroon ng relasyon, pagpapatuloy niya. Nagkikita kami rito tuwing Huwebes. At pagkatapos ay nagpasya kang tanggalin ako, sabi ko kay Ricardo. Pekein ang kanyang kamatayan, kunin ang pagkakakilanlan ng aking asawa upang makasama mo ang kanyang babae. Umiling si Ricardo ng mariin. Hindi ganoon. Wala ako sa malapit ng mamatay si Roberto. Nasa remission ako, ngunit nagpapagaling pa rin sa Cebu. Kaya, namatay ba talaga siya? Ang tanong ay lumabas na parang isang bulong. Oo, sagot ni Isabel. Dahil sa atake sa puso, eksakto tulad ng iniisip mo, hindi lang ito kasing bigla ng tila. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Isabel. Matagal ng plano ni Roberto na iwan tayo. Iwan ka, si Thomas, ang buhay na mayroon siya. Gusto niyang ibenta ang asyenda, magsimulang muli kung saan kasama ako. Ang pagtataksil ay napakalalim na halos hindi ako makahinga. At anong nangyari? Nagbago ba ang isip niya? Nagkaroon siya ng unang minor na atake sa puso habang kasama ko siya, pagpapatuloy niya. Nagawa naming itago iyon. Sinabi ng mga doktor na kailangan niyang bawasan ng stress, uminom ng gamot, ngunit nahumaling siya sa ideya na umalis agad. Sinasabi niyang masyadong maikli ang buhay. Pagkatapos ay nagsimula siyang magplano ng isang paraan para makaalis, sabi ni Ricardo. Muli niya akong hinanap. Nagmungkahi siya ng isang bagay na katawa-tawa na kunin ko ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos niyang mamatay. Sinabi niya na mayroon siyang malaking life insurance na maaari naming paghatian. Tumanggi ako. Siyempre sinabi kong baliw siya. Sinabi kong kung gusto niyang iwan ang kanyang pamilya, dapat siyang mag-file ng diborsyo tulad ng isang normal na tao. Ngunit si Roberto ayaw niyang harapin ang iskandalo, ang paghahati ng mga ari-arian. Gusto niya lang maglaho at magsimulang muli. Ngunit namatay siya bago niya magawa iyon, pagtatapos ko. Oo, kumpirma ni Isabel. Noong araw na yon, talagang inatake siya sa puso. Hindi lang niya iniinom ng tama ang kanyang mga gamot. Siguro, sinadya, hindi ko na malalaman. Naramdaman kong umakyat ang pagduduwal sa aking lalamunan. Ikaw ang nakahanap sa kanya na patay. Oo. Tumawag siya sa akin kanina na nagsasabing hindi maganda ang pakiramdam niya. Pagdating ko, nasa sahig na siya ng opisina. Wala na siya. Isang kahindik-hindik na isipan ang pumasok sa aking ulo. Maaari mo siyang mailigtas kung tumawag ka agad ng tulong.
Ibinaba ni Isabel ang kanyang tingin. Malinaw ang sagot sa kanyang katahimikan. At pagkatapos ay nataranta ako, sabi niya. Alam kong kung mag-iimbestiga sila, maaaring matuklasan nila ang tungkol sa atin. Kaya naalala ko ang plano niya, ang tungkol kay Ricardo. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang buhok, isang kilos na napakapamilyar na nagpakirot sa aking puso. Tumawag sa akin si Isabel ilang linggo pagkatapos ng libing, paliwanag niya. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa plano ni Roberto sa life insurance. Tumanggi pa rin ako. Ayokong makisali sa kabaliwan na iyon. Ngunit pagkatapos ay ano? Pagkatapos, bumalik ang cancer ko. Simpleng sabi niya. Stage 4. Binigyan ako ng mga doktor ng 6 na buwan. 1 taon sa pinakamatagal. Walang pag-asang gumaling sa pagkakataong ito. Ngunit iyon ay 5 taon na ang nakalipas, sabi ko. Oo, sumali ako sa isang experimental na clinical trial. Mas naging epektibo ito kaysa sa inaasahan ng sinuman. Nasa kumpletong remission ako sa loob ng 4 na taon. Nang gumaling si Ricardo, pagpapatuloy ni Isabel, nagpasya kaming bigyan ng pagkakataon ang pinlano ni Roberto. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nagmahalan kami. Tiningnan ko silang dalawa, hindi makapaniwala sa katapangan. Pinagtaksilan mo ang aking asawa sa aking anak. Pagkatapos ay pinagtaksilan mo ang aking anak sa aking asawa. At ngayon ay pinagtataksilan mo ang aking anak sa kakambal na kapatid ng aking asawa na hindi alam ng sinuman na umiiral. Nagpakita si Isabel ng kahihiyan. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo o mapapatawad mo. At ang life insurance, saan napunta? Nasa isang frozen na account, sagot ni Ricardo. Hindi namin ito ginalaw. Alam kong mukhang imposible paniwalaan, ngunit hindi namin ito ginawa para sa pera. Kung gayon, bakit? Para sa isang pangalawang pagkakataon, simpleng sabi niya. Para kay Isabel, para sa akin, pagkatapos halos mamatay ng 2 beses, iba na ang tingin mo sa buhay. At paano ang aking anak at ang aking apo? Hindi ba sila karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon, isang buhay na walang kasinungalingan? Tumingin si Isabel sa kanyang mga kamay. Iiwanan ko na si Tomas sa lalong madaling panahon. Sinimulan ko nang ihanda ang lahat. Isang maayos na diborsyo. Shared custody kay Emilio. Ngunit hindi mo sasabihin sa kanya ang tungkol kay Ricardo, tungkol kay Roberto. Hindi. Tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata. At umaasa akong hindi mo rin sasabihin. Ito ay isang katawa-tawang kahilingan. Paano ko maitatago ang isang napakalaking lihim? Paano ko titingnan ang aking anak sa mata na alam ang aking nalalaman? Ngunit pagkatapos ay naalala ko si Roberto, ang lalaking akala ko ay kilala ko sa loob ng 40 taon. Ang lalaking tila namuhay ng dobleng buhay sa loob ng maraming taon na nagpaplanong iwanan ako, pekein ang kanyang sariling kamatayan, magsimulang muli nang hindi lumilingon. Ganoon ba kadali para sa kanya? Ganoon ba kadali na itapon ang mga dekada na magkasama? Minahal ba ako ni Roberto? Ang tanong ay lumabas bago ko ito mapigilan, na naglantad sa aking kahinaan. Tila tunay na nabahala si Ricardo. Hindi ako makapagsalita para sa kanyang mga nararamdaman. 1 taon ko lang siyang nakilala bago siya mamatay. Ngunit nagsalita siya tungkol sa iyo nang may paggalang. Paggalang. Hindi pag-ibig, hindi pananabik, hindi pagsisisi, paggalang, tulad ng pagsasalita tungkol sa isang mahusay na kasamahan sa trabaho. Matagal na siyang hindi masaya, dagdag ni Isabel sa isang maling pagtatangka na pag-aani ng sakit. Sinasabi niyang magkasama lang kayo dahil sa nakasanayan, hindi dahil sa pag-ibig. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang sampal. Minahal ko si Roberto araw-araw ng aming buhay na magkasama, kahit sa mga mahirap na sandali, kahit sa mga pag-aaway, kahit sa mahahabang tahimik na gabi. Palagi ko siyang minahal at sa lahat ng panahong iyon para sa kanya, ako ay isang nakasanayan lamang. Pupunta ka ba sa hapunan mamaya? Tanong ko kay Isabel, biglang nag-iba ng usapan. Kumurap siya, nalilito sa pagbabago. Oo, darating ako doon ng 7:00 kasama si Thomas.
At pagkatapos ay babalik ka rito kasama si Ricardo. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay tumango. May maagang meeting si Thomas bukas sa Maynila. Doon siya matutulog. Si Emilio ay mananatili sa bahay ng isang kaibigan. Binalak kong bumalik dito pagkatapos. Ang kalkuladong lamig kung paano niya pinaplano ang kanyang mga pagtataksil ay nagpaduwal sa akin. Ngunit sino ako para humusga? Naging bulag din ako, naging hangal din. Kailangan kong mag-isip. Sa wakas ay sabi ko, tumayo, tungkol sa lahat ng ito. Muling nagpalitan ng tingin sina Ricardo at Isabel, ang tahimik na komunikasyon na iyon na nagbubukod sa akin. Ano man ang iyong maging desisyon, igagalang namin ito, sabi ni Ricardo. Hinihiling ko lang na isipin mo ang mga kahihinatnan para sa lahat ng sangkot. Umalis ako sa kubo nang hindi sumasagot. Ang isip ko ay isang ipo-ipo. Sa sasakyan, sa wakas, ay hinayaan kong tumulo ang mga luha. Mga luha para sa lahat ng nawala sa akin. Para sa lahat ng hindi ko talaga pag-aari. Hindi ako minahal ni Roberto tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Binalak niyang iwanan ako at kung hindi siya namatay, nawala na sana siya sa aking buhay, iiwanan akong magpakailanman na may mga tanong na walang sagot. Ako ang hangal sa kwentong ito. Ang matandang inosente na niloko ng lahat. Nagmaneho ako pauwi nang wala sa sarili, naghahanda para sa hapunan na kailangan kong harapin sa loob ng ilang oras. Isang hapunan kung saan kailangan kong tingnan ang aking anak sa mata. Alam ang ginagawa ng kanyang asawa sa likod niya. Alam na sa loob ng ilang araw ay magugulo ang kanyang buhay. Habang naghahanda ako ng pagkain, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang kahindik-hindik na ideya na isinilang mula sa sakit at galit. Kung hindi ako makakakuha ng hustisya, siguro maaari akong magkaroon ng iba pa. Sa aparador sa kusina, sa likod ng mga dilatang pagkain ay naroon ang lumang bote ng sleeping pills. Malalakas na tableta na inireseta sa akin ng doktor pagkamatay ni Roberto nang hindi ako makatulog. Mga tableta na sa sapat na dami ay maaaring magpatulog sa isang tao magpakailanman. Hawak ko ang bote sa aking nanginginig na mga kamay, isinasaalang-alang ang mga madilim na posibilidad. Napakadali. Ilang tableta sa alak ni Isabel, isang aksidenteng overdose, kalungkutan, ngunit hindi sorpresa. Tutal, mukha naman siyang balisa kamakailan. Binuksan ko ang bote, ibinuhos ang ilang tableta sa aking kamay, maliliit, puti, hindi nakakapinsala. Maaari nilang ayusin ang lahat. Maaari silang maghiganti para sa akin, kay Roberto, kay Isabel, sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit pagkatapos ay naisip ko si Tomas, si Emilio, ang kanilang mga buhay pagkatapos ng isa pang trahedya. Naisip ko kung anong uri ng tawa ko magiging kung susundin ko ang landas na yon. Sa isang nanginginig na buntong hininga, ibinalik ko ang mga tableta sa bote at ang bote sa aparador. Hindi iyon ang uri ng hustisya na hahanapin ko. Hindi ko ibababa ang aking sarili sa antas na iyon. Eksaktong 7:00, narinig ko ang pagdating ng sasakyan ni Thomas. Pilit akong ngumiti, naghahanda para sa pag-arte ng aking buhay. Binuksan ko ang pinto para sa aking anak at manugang. Pinagmamasdan kung paano pinanatili ni Isabel ang perpektong ngiti, na para bang hindi siya nasa bisig ng ibang lalaki, ilang oras lang ang nakalipas. Ma, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Thomas. Mukha kang maputla. Medyo pagod lang. Sagot ko, dinala sila sa silid kainan kung saan nakahanda na ang mesa. Nagkaroon ako ng abalang araw. Sa hapunan, pinanood ko sila. Si Thomas, mabait at walang kamalay-malay tulad ng dati, nagsasalita tungkol sa asyenda, tungkol sa mga plano para sa hinaharap na malapit ng masira. Si Isabel, elegante at kontrolado, sumasagot sa mga tamang sandali, ngumingiti sa mga tamang sandali, ang perpektong artista. At ako, ang hangal na biyuda na sa wakas ay nakikita ang katotohanan. Kumusta na kayo? Bigla kong tanong, pinutol si Tomas sa gitna ng isang kwento tungkol sa bagong traktor. Tila nalito siya sa pagkaantala. Si Isabel ay sandaling natigilan, isang baso ng alak sa kalagitnaan ng pag-inom. Anong ibig mong sabihin, ma? Ang pagsasama ninyo, tila halos hindi na kayo nagkikita kamakailan. Nagkibit balikat si Thomas, hindi komportable.
Abala lang kami, pero okay naman, di ba, mahal? Ngumiti si Isabel ng perpektong ngiti na iyon. Siyempre, mga normal na yugto lang ng anumang pagsasama. At masaya ka ba, Thomas? Giit ko. Tunay na masaya. Tiningnan ako ng aking anak na may lumalaking pag-aalala. Ma, anong nangyayari? Bakit ang mga tanong na ito? Tumingin ako ng diretso kay Isabel habang sumasagot. Gusto ko lang tiyakin na ang aking anak ay namumuhay sa buhay na nararapat sa kanya, kasama ang isang taong tunay na nagmamahal at gumagalang sa kanya. Sinalubong ni Isabel ang aking tingin, ngunit nakita ko ang isang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Alam niyang nagbibigay ako ng babala. Siyempre, sagot ni Tomas, walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Kinuha niya ang kamay ni Isabel sa ibabaw ng mesa, isang kilos na marahil ay natural para sa kanya. Ngumiti siya, ngunit nakita ko kung paano halos hindi gumanti ang kanyang mga daliri. Nagpatuloy ang hapunan, ang pag-uusap ay lumipat sa mas ligtas na mga paksa. Nang matapos kami sa dessert, inanunsyo ni Tomas na kailangan na nilang umalis. Kailangan niyang gumising ng maaga para sa biyahe, papuntang Maynila. Isabel, maaari mo ba akong tulungan sa mga plato bago kayo umalis? Pakiusap ko. Tomas, bakit hindi mo tingnan ang tubo sa beranda na nabanggit ko? Tumutulo na naman. Tumango ang aking anak at lumabas, iniwan kaming mag-isa ni Isabel sa kusina. Nang marinig namin ang pagsara ng pangunahing pinto, lumingon siya sa akin. Ano ang napagdesisyonan mo? Mahina at tensyonado niyang tanong. Nagsimula akong magsalansan ng mga plato ng mahinahon. Alam mo ba? Sa loob ng maraming taon, inakala kong mayroon akong perpektong pagsasama na masaya kami ni Roberto. Nakilala ko ang lalaking kasama ko sa aking buhay. Renata. Ngunit lahat ay kasinungalingan. Nagpatuloy ako, hindi siya pinapansin. Hindi niya ako minahal tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kasama niya ako dahil sa nakasanayan at nagplano siyang iwanan ako. Nanatiling tahimik si Isabel, naghihintay. Hindi ko sasabihin kay Tomas ang tungkol sa iyo at kay Ricardo, sa wakas ay sabi ko, o tungkol sa iyo at kay Roberto. Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking paglilihim, kundi dahil hindi nararapat sa aking anak ang ganoong uri ng sakit. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat. Huwag kang magpasalamat. Sagot ko, hinarap siya. Hahayaan kitang sabihin sa kanya ang tungkol sa diborsyo sa iyong paraan. Hahayaan kitang bumuo ng anumang kwento na gusto mo upang ipaliwanag kung bakit mo iniiwan ang iyong pagsasama. Ngunit kung sasaktan mo ang aking anak ng higit sa kinakailangan, kung susubukan mong kunin si Emilio, kung gagawa ka ng anumang iskandalo na makakaapekto sa kanyang reputasyon sa bayang ito, sasabihin ko ang lahat. Bawat maruming detalye, naintindihan mo ba? Tumango siya, namumutla. Lubos. At tungkol kay Ricardo, naramdaman ko ang isang bukol sa aking lalamunan. Sabihin mo sa kanya na huwag nang magpakita sa akin. Ang makita ang kanyang mukha ay parang nakakakita ng isang multo. Isang multo na nagpapaalala sa akin sa bawat sandali na ako'y niloko. Maiintindihan niya, bulong niya. Bumalik si Thomas sa sandaling iyon, pinutol ang aming pag-uusap. Maayos na ang tubo ngayon, ma. Kailangan lang higpitan ng kaunti. Salamat, anak. Pilit akong ngumiti. Habang inihahatid ko sila sa pinto, sumakit ang puso ko sa kung ano ang darating. Malapit nang mawala kay Thomas ang kanyang asawa. Magugulo ang kanyang mundo, ngunit makakaligtas siya. Mas malakas siya kaysa sa akin. Ma, sigurado ka bang okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Thomas sa pinto. Iba ang itsura mo ngayon. Pagod lang ako, ulit ko. Niyakap siya ng mahigpit. Mahal kita, anak, higit sa anupaman. Mahal din kita, ma. Mabilis at walang emosyon akong niyakap ni Isabel, iniiwasan ang aking mga mata. Pinanood ko silang pumasok sa sasakyan, papalayo. Ang huling tanawin ng mag-asawang kanilang ipinapanggap. Pagbalik ko sa loob, ang bahay ay tila mas walang laman at tahimik kaysa dati. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako sa alaala ng isang lalaking akala ko'y minahal ako. Ngayon, kahit iyon ay kinuha na sa akin. Walang anumang dapat alalahanin ng may pagmamahal,
walang anumang mag-aaliw sa akin sa mga malungkot na gabi. Umupo ako sa upuan ni Roberto sa opisina, tinitingnan ang mga litrato ng aming buhay na magkasama. Bawat ngiti, bawat sandaling inakala kong espesyal, bawat anibersaryo, bakasyon, Pasko, lahat ay kasinungalingan o may katotohanan bang nakatago sa isang lugar sa pagitan ng mga kasinungalingan. Siguro hindi ko na malalaman. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ako umiyak para sa pagkawala ni Roberto. Sa halip, umiyak ako para sa pagkawala ng babaeng dati ako, mapagtiwala, minamahal, ligtas sa kanyang lugar sa mundo. Ang babaeng iyon ay namatay ngayon sa kubo sa tabi ng lawa at sa kanyang lugar may isang bagong taong isinilang, isang taong mas matalino, mas maingat, isang taong hindi na muling maluloko. Isang linggo pagkatapos, tulad ng ipinangako, sinabi ni Isabel kay Thomas ang tungkol sa diborsyo. Dumating siya sa aking pintuan noong gabing iyon, namumula ang mga mata, malungkot ang mukha. Hindi na raw niya ako mahal, bulong niya. Lumubog sa sopa. Sabi niya, matagal na tayong nabubuhay sa isang kasinungalingan na ayaw na niyang sayangin ang kanyang buhay. Binigyan ko siya ng isang malaking baso ng whiskey, ang parehong inumin ng kanyang ama. Pasensya na, anak. Alam mo ba, napansin mo bang may mali? Nag-alinlangan ako. Ano ang maaari kong sabihin? Pinaghihinalaan kong hindi siya masaya, ngunit hindi. Hindi ko alam na darating ito. Gusto niya ng shared custody kay Emilio. Sabi niya lilipat siya sa Davao, mayroon daw siyang oportunidad sa trabaho doon. Nilunok niya ang whiskey ng isang lagok. Sino ba ang basta na lang magpapasya na lumipat sa ibang probinsya ng ganoon na lang? Isang taong matagal nang nagpaplano, naisip ko. Isang taong may naghihintay ng buhay doon. Anong gagawin mo? Umiling siya, nawawala sa sarili. Ano ang magagawa ko? Hindi ko siya mapipilit na manatili, hindi ko siya mapipilit na mahalin ako. At si Emilio, paano niya ito kinakaya? Nagtatampo, nalilito, kinausap siya ni Isabel kaninang umaga bago niya ako kinausap. Tumawa siya ng mapait, planado niya ang lahat, pag-uwi ko mamaya, wala na siya. Sa bahay ng kapatid niya sa Batangas, siya matutulog. Iyon ang sabi niya. Sa bahay ng kanyang kapatid o sa kubo sa mga bisig ni Ricardo. Ang galit ay kumulo sa loob ko, ngunit pinigilan ko ito. Kailangan ng aking anak ng suporta, hindi na ng mas maraming sakit. Maaari kang manatili dito ngayong gabi kung gusto mo. Laging handa ang iyong dating silid. Tumango siya ng may pasasalamat. Salamat ma. Sa tingin ko hindi ako makakatulog sa bahay na yon ngayon. Noong gabing iyon, narinig ko si Tomas na naglalakad sa pasilyo, hindi mapakali tulad ng dati niyang ginagawa noong teenager siya at may bumabagabag sa kanya. Naisip ko si Isabel. Marahil ay nasa mga bisig na ni Ricardo ngayon, pinaplano ang kanilang bagong buhay na magkasama. Naisip ko si Roberto na namatay na nagpaplano pa rin ng kanyang pagtakas. At naisip ko ang aking sarili. Dala-dala ang bigat ng mga lihim na iyon magpakailanman. Sa mga sumunod na linggo, pinanood ko ang aking anak na harapin ang masakit na proseso ng diborsyo. Tinupad ni Isabel ang kanyang salita. Mabilis, maayos, walang iskandalo. Naiwan kay Tomas ang bahay. Kinuha niya ang kanyang bahagi sa pera, shared custody kay Emilio, na ang bata ay madalas nakasama ng kanyang ama dahil si Isabel ay maninirahan sa Davao. Umalis siya noong Martes, eksaktong 1 buwan matapos kong matuklasan ang katotohanan. Dumating siya upang magpaalam, 1 kilos na itinuring kong higit na isang pag-arte para sa kanyang haka-haka na manonood kaysa sa isang tunay na paggalang. Paalam Renata, sabi niya sa aking pinto, perpektong maayos tulad ng dati. Salamat sa lahat. Huwag kang magpasalamat, malamig kong sagot. Umalis ka na lang at huwag nang saktan pa ang aking pamilya. Tumango siya, isang kislap ng pagkakasala ang sa wakas ay sumira sa perpektong harapan na iyon. Tutuparin ko ang aking salita. Hinding-hindi malalaman ni na Thomas at Emilio ang katotohanan. Pinanood ko ang kanyang sasakyan na papalayo sa huling pagkakataon. Nakaramdam ng isang kakaibang ginhawa. Isang bahagi ng kasinungalingan ay sa wakas ay natapos na. Ngunit ang lihim ay mananatili sa akin magpakailanman. Lumipat sina Tomas at Emilio sa aking bahay sa mga sumunod na linggo.
Pansamantala, sabi ng aking anak, hanggang sa masanay tayo sa bagong sitwasyon. Ngunit alam kong higit pa roon, ang kanilang bahay ay puno ng mga alaala, ng mga puwang na iniwan ng pag-alis ni Isabel. Ang makita ang aking apo araw-araw ay isang gamot sa aking sugatang kaluluwa. Siya ay 13 taong gulang na ngayon, ang edad kung saan nagsisimulang lumayo ang mga bata sa mga yakap ng kanilang mga lola. Ngunit paminsan-minsan ay hinahayaan pa rin niya akong yakapin siya, lalo na sa mga mahirap na araw. Bakit umalis si Mama? Tanong niya isang gabi habang tinutulungan ko siya sa kanyang takdang aralin sa matematika. Paano sasagutin niyon? Minsan, nagbabago ang mga tao, Emilio. Gumagawa sila ng mga mahirap na desisyon na kahit sila ay hindi lubos na nauunawaan. Sabi niya mahal pa rin niya ako, na walang magbabago sa amin. At mahal ka niya, sigurado ako diyan. Ito ay isa sa iilang katiyakan na mayroon ako tungkol kay Isabel. Ang kanyang pagmamahal kay Emilio ay tila tunay, kahit na lahat ng iba pa ay isang kasinungalingan. Pupunta ako sa Davao sa susunod na buwan, sa bakasyon. Naghahanap na siya ng mga paaralan para kapag doon na ako titira, kasama niya paminsan-minsan. Tumango ako, nagpapanggap na sumusuporta. Magiging isang adventure iyon. Lola, nag-alinlangan siya. Ang kanyang batang mukha ay nag-aalala. Sinabi ni Mama na mayroon siyang kaibigan doon, isang espesyal na kaibigan. Sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit siya umalis. Naramdaman kong nanikip ang aking dibdib. Ano pa ang sinabi niya tungkol sa kaibigang iyon? Hindi marami. Kilala na raw nila ang isa't isa ng matagal at isang araw ay ipapakilala niya siya sa akin. Kumunot ang kanyang noo. Sa tingin mo ba, pinagtaksilan niya si Papa? Ang inosenteng tanong ay bigla akong nahuli. Paano ko nais na protektahan siya mula sa malupit na katotohanan ng mga matatanda? Emilio, komplikado ang mga relasyon. Minsan, ang mabubuting tao ay gumagawa ng mga maling desisyon, ngunit ang mahalaga ay mahal ka ng iyong mga magulang, anuman ang mangyari sa kanila. Tila tinanggap niya ang malabong sagot na ito, ibinalik ang kanyang atensyon sa takdang aralin. Ngunit alam kong hindi ito ang huling pagkakataon na haharapin namin ang isyung ito. Isang buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Isabel. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap kami mula nang siya ay umalis. Darating si Emilio sa Davao bukas, sabi niya, walang paligoy. Ihahatid siya ni Tomas sa eroplano, mananatili siya sa akin ng 3 linggo. Alam ko, mayroong isang hindi komportabling katahimikan. Naisip namin ni Ricardo na mas mabuting ipagpaliban ang pagpapakilala. Kailangan ni Emilio ng panahon para masanay sa paghihiwalay bago makilala ang isa pang tao sa aking buhay. Matalinong desisyon, sagot ko, hindi itinatago ang sarkasmo. Renata, bumaba ang kanyang boses. Gusto kong malaman mo na lilipat kami ng mas malayo. Nakatanggap si Ricardo ng alok sa Iloilo. Mahigit 5 oras ang layo namin mula sa Davao. At si Emilio magpapatuloy ang shared custody tulad ng napagkasunduan. Ako ang maglalakbay kapag turno na niyang manatili sa akin. Mas mabuti na ito, mas kaunting tsansa ng mga komplikasyon. Komplikasyon, isang napakagalang na salita para ilarawan ang posibilidad na may makakilala kay Ricardo bilang kakambal ni Roberto. Kumusta si Tomas? Tanong niya na may tila tunay na pag-aalala. Ano sa tingin mo? Wasak, nalilito, sinusubukang unawain kung saan siya nagkamali sa isang pagsasama na, sa pagkakaalam niya, ay dumadaan lamang sa isang mahirap na yugto. Napabuntong hininga siya. Alam kong hindi mo paniniwalaan, ngunit talagang nagmamalasakit ako. At ikaw, hindi ko kailanman nais na magdulot ng labis na sakit. Ngunit nagdulot ka pa rin. Isa pang katahimikan. Tama ka at kailangan kong mabuhay kasama iyon. Nag-alinlangan siya. Isang bagay pa. Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ni Roberto. Tulad ng dati, bibisitahin namin ang libingan. Ako, si Ricardo, gusto kong malaman kung magiging masakit ba para sa iyo kung mag-iiwan din kami ng mga bulaklak. Sa malayo, syempre, pagkatapos ninyong umalis ni Tomas.
Ang katapangan ay pansamantalang nagpatahimik sa akin. Hinihiling mo sa akin ng pahintulot para ang lihim na kakambal na kapatid ng aking asawa na kasama mo sa pagtataksil sa aking anak ay mag-iwan ng mga bulaklak sa libingan ng lalaking nagtaksil sa aming lahat? Kalimutan mo na, bulong niya. Isang hangal na ideya. Isabel, sabi ko bago pa niya maibaba ang telepono. Isang huling tanong. Minahal mo ba talaga si Thomas? Kahit kailan? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa simula, oo. Mabait siya, matatag, lahat ng akala ko'y gusto ko. Ngunit pagkatapos ay nakilala ko si Roberto at iba ito, mas matindi, mas totoo. Napabuntong hininga siya. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo o mapapatawad mo. Umaasa lang ako na isang araw ay makahanap ka ng kapayapaan. Ibinalik niya ang telepono at naiwan akong nakatingin sa tahimik na telepono. Kapayapaan na parabang posible pa iyon ngayon. Sa anibersaryo ng pagkamatay ni Roberto, binisita namin ni Tomas ang sementeryo tulad ng dati naming ginagawa. Nagdala kami ng mga bulaklak, mga liryo, ang kanyang paborito o hindi bababa sa mga inakala kong paborito niya. Ngayon ay nagdududa na ako kahit doon. Tahimik kaming tumayo sa harap ng lapida. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng malamig na batong iyon? Ang katawan ng lalaking minahal ko at nagtaksil sa akin o isa pang bahagi ng isang plano na hindi kailanman umiral lampas sa may sakit na imahinasyon ni Roberto. Pagkatapos lumayo ni Thomas upang maglakad-lakad sa sementeryo, isang ritual na kanyang binuo sa mga nakaraang taon, isang pribadong sandali upang makipag-usap sa kanyang ama, naiwan akong mag-isa sa lapida. Nagsinungaling ka sa akin sa buong buhay natin, bulong ko sa malamig na marmol. Pinaasa mo ako sa isang pagsasama na sa aking isipan lamang umiral. Pinaasa mo ako na minamahal ako samantalang ako'y isang kaginhawaan lamang. Ang mga luha ay dumaloy hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit. Galit para sa lahat ng nasayang na taon, para sa lahat ng sandaling inakala kong espesyal at para sa kanya ay walang kabuluhan. Ngunit alam mo ba, nakaligtas ako. Nakaligtas ako sa iyong pagtataksil, sa iyong kamatayan, sa katotohanan. At patuloy akong mabubuhay para kay Tomas, para kay Emilio, para sa akin. Bumalik si Tomas, namumula ang mga mata sa pinipigilang pag-iyak. Niyakap ko siya, naramdaman ang kanyang malaking katawan na bahagyang nanginginig. Hindi ko maintindihan kung bakit minsan ay napakalayo niya, bulong niya. Bakit tila may mga bahagi sa kanya na hindi ko kailanman maabot? Dahil alam ko, naisip ko, mga bahagi na itinatago niya para kay Isabel, para sa kanyang mga lihim, para sa buhay na binalak niyang mamuhay malayo sa amin. Minahal ka niya sa kanyang paraan, sagot ko. Ang kasinungalingan ay mapait sa aking dila. Isa pang kasinungalingan para protektahan ang aking anak. Pag-uwi namin, nakakita kami ng isang korona ng mga bulaklak sa pangunahing pinto, mga pulang rosas, ang paborito ni Roberto, tulad ng alam ko, walang card, walang pangalan. Ngunit alam ko kung sino ang nagpadala. Kakaiba, komento ni Thomas. Sino kaya ang nagpadala nito? Marahil isang tagabayan, sagot ko. Kinuha ang ayos at inilagay sa isang tabi. Alam mo naman kung paano siya naaalala ng mga tao sa panahong ito ng taon. Noong gabing iyon, pagkatapos matulog ni na Tomas at Emilio, kinuha ko ang mga rosas at dinala sa patio. Isa-isa, tinanggal ko ang kanilang mga talulot at itinapon sa apoy na sinindihan ko sa lumang drum na bakal. Pinanood ko silang masunog. Naramdaman ang bawat apoy bilang isang maliit na paghihigante laban sa lahat ng nagtaksil sa akin. Nang ang huling talulot ay naging abo, naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Isang pagsasara, isang sugat na naghilom. Patay na si Roberto. Ano man ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Si Isabel ay malayo na kasama ang kanyang mangingibig na mumuhay sa mga bunga ng kanyang mga pagpili. At ako ay narito sa asyenda na tinulungan kong itayo kasama ang aking anak at apo, muling binubuo ang isang buhay mula sa mga pirasong iniwan ng iba. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ay nagkaroon ng bagong normalidad. Unti-unting nakabawi si Thomas, inilaan ang sarili sa asyenda at kay Emilio. Ang bata ay pabalik-balik mula sa Davao ayon sa napagkasunduan.
Laging bumabalik na may mga kwento tungkol sa bagong buhay ng kanyang ina. Ngunit hindi kailanman binabanggit ang anumang espesyal na kaibigan. Kalaunan, nakilala ni Thomas si Sofia, ang bagong guro ng agham sa paaralan ni Emilio. Iba siya kay Isabel sa lahat ng paraan, mainit, bukas, walang pagkukunwari. Pinanood ko ang kanilang relasyon na dahan-dahang namumulaklak na may pag-iingat ng isang taong labis na nasaktan. Sa tingin mo ba, masyado akong nagmamadali? Tanong ni Thomas isang gabi matapos niyang banggitin na inimbitahan niya si Sofia na maghapunan kasama namin. Hindi, tapat kong sagot. Sa tingin ko, karapat-dapat kang maging masaya at mukha siyang mabuting tao. Iba kay Isabel? Bulong niya. Oo, iba kay Isabel. Nag-alinlangan ako. Pagkatapos ay idinagdag, hindi lahat ng tao ay may kakayahang magmahal sa paraang nararapat sa atin, Thomas. Hindi iyon nangangahulugan na tayo ang may problema. Tumango siya ng may pag-iisip. Alam mo ba, sa loob ng maraming taon, sinisi ko ang aking sarili sa pagiging malayo ni Isabel. Inakala kong hindi ako sapat, na hindi ko siya sapat na nauunawaan. Ngayon, napagtanto ko na ang ilang mga tao ay hindi lang talaga para sa pag-ibig at katapatan. Paano ko nais na sabihin sa kanya na tama siya, na si Isabel ay hindi kailanman may kakayahang magmahal ng tunay, na hindi lang siya ang pinagtaksilan kundi kaming lahat. Ngunit itinago ko ang aking lihim tulad ng ipinangako. Darating si Sofia para maghapunan bukas. Sana okay lang. Siyempre, ngumiti ako. Ihahanda ko ang litson na gustong-gusto mo. Ang hapunan kasama si Sofia ay masaya, natural. Siya ay isang matalino at mabait na babae, ang uri na nakikipag-usap sa mga matatanda at bata ng may parehong paggalang. Pinanood ko kung paano siya nakikipag-ugnayan kay Emilio, kung paano niya ito pinaparamdam na pinakikinggan at mahalaga. Ang iyong pamilya ay kahanga-hanga, sabi niya pagkatapos habang naghahain ako ng kape sa beranda. Pumasok si Tomas upang tulungan si Emilio sa isang modelo para sa klase ng agham. Salamat, sila ang aking buhay. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti, walang kalkulasyon sa likod. Madalas kang ikwento ni Tomas kung paano ka naging kanlungan niya, lalo na mula noong diborsyo. Sinusubukan kong gawin ang aking makakaya. Ikinuwento rin niya sa akin ang tungkol kay Roberto, kung paano siya biglang namatay. Siguradong napakahirap para sa iyo. Tumingin ako sa malalayong bundok na naliligo sa papalubog na araw. Oo, ang mawala ng isang taong mahal mo ay laging mahirap, ngunit sa paglipas ng panahon, natututo kang mabuhay kasama ang sakit, kasama ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Si Sofia ay tila ang uri ng tao na hindi kailanman magsisinungaling tulad ni Isabel. Hindi kailanman magtataksil tulad ni Roberto. Isang bahagi sa akin ang gustong magbabala sa kanya. Protektahan siya sa aking nalalaman tungkol sa kahinaan ng mga relasyon, kung paano maaaring itago ng mga tao ang buong bahagi ng kanilang sarili sa likod ng mga ngiti at pangako. Ngunit kailangan niyang matuklasan iyon para sa kanyang sarili, sa kanyang sariling paraan. Isang hapon ng taglagas, halos isang taon matapos matuklasan ang katotohanan tungkol kay Roberto, nakatanggap ako ng isang sulat. Ang sobre ay walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo ay mula sa Iloilo. Sa loob, isang maikling tala. Renata, nais ni Isabel na ako ang sumulat upang ipaalam sa iyo na nakilala ako ni Emilio noong nakaraang tag-araw. Ipinakilala niya ako bilang isang kaibigan lamang. Hindi niya napansin ang anumang pagkakahawig kay Roberto, marahil dahil napakabata pa niya noong siya ay pumanaw. Nais ko ring malaman mo na naiintindihan at iginagalang namin ang iyong desisyon na itago ang aming lihim. Alam kong wala akong ginawa upang maging karapat-dapat sa iyong paglilihim, ngunit lubos akong nagpapasalamat para rito. Sa huli, nais kong sabihin sa iyo na bagamat hindi ko talaga nakilala si Roberto, palagi kong naramdaman na mayroong isang puwang sa akin na napunan lamang nang malaman ko ang tungkol sa kanyang pag-iral. Sana'y naging iba ang mga pangyayari na maaari sana tayong maging isang tunay na pamilya. Ricardo. Matagal kong tinitigan ang sulat, ang mga emosyon ay naglalaban sa loob ko.
Galit, kalungkutan, isang kakaibang habag para sa lalaking ito na siya at hindi ang aking asawa. Sa wakas, ginawa ko ang dapat gawin. Pinunit ko ang sulat sa maliliit na piraso at sinunog ito, tulad ng ginawa ko sa mga rosas. Isa pang kabanata ang nagsara. Noong gabing iyon, napanaginipan ko si Roberto. Hindi ang Roberto na nagtaksil sa akin, kundi ang lalaking pinaniniwalaan kong siya sa lahat ng mga taong iyon. Sa panaginip, bata pa kami ulit, sumasayaw sa lumang pagdiriwang sa kamalig kung saan kami nagkakilala. Ngumingiti siya sa akin, ang ngiting iyon na laging nagpaparamdam sa akin na ako ang nag-iisang babae sa mundo. Totoo ka ba? Tanong ko sa panaginip. Ang lalaking minahal ko ay umiral ba talaga? Ang Roberto sa panaginip ay nagpatuloy lamang sa pagngiti, iniikot ako sa sayaw nang hindi sumasagot. At siguro iyon ang pinakamahirap na katotohanang tanggapin. Hindi ko na malalaman. Hindi ko na malalaman kung ang buong pagsasama namin ay isang kasinungalingan o kung may mga tunay na sandali ng pag-ibig sa pagitan ng mga kasinungalingan. Nagising ako na may mga luha sa aking mga mata, ngunit mayroon ding isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Siguro hindi na mahalaga. Ang nakaraan ay nakalibing na kasama ang lahat ng katotohanan at kasinungalingan nito. Ang mahalaga ay ang hinaharap na mayroon pa ako sa unahan. 2 taon ang lumipas, ang buhay sa asyenda ay nagkaroon ng bagong ritmo. Nagpakasal sina Tomas at Sofia sa isang simpleng seremonya sa hardin ng aming bahay. Si Emilio, ngayon ay 15 taong gulang, ay isang binatilyo na nahahati sa 2 mundo. Ang tahimik na buhay sa asyenda kasama ang kanyang ama at bagong madrasta at ang mga pagbisita sa Davao at paminsan-minsan sa Iloilo upang makita si Isabel. Bihira siyang magsalita tungkol sa mga pagbisitang iyon kapag bumabalik siya at hindi ko siya kailanman pinipilit. Isang bahagi sa akin ang natatakot sa kung ano ang maaari niyang matuklasan sa kalaunan. Mapapansin ba niya ang pagkakahawig ni Ricardo sa mga litrato ni Roberto na nagpapalamuti pa rin sa aming bahay? Magtatanong ba siya ng mga tanong na wala kaming tapat na sagot? Isang gabi ng tag-araw, habang naghahanda kami ng hapunan, sa wakas ay nabanggit ni Emilio ang paksang labis kong kinatatakutan. Lola, kilala mo ba si Ricardo? Tumalon ang puso ko. Ngunit pinanatili kong neutral ang aking mukha habang nagpapatuloy sa paghiwa ng mga gulay. Ricardo, sino si Ricardo? Ang nobyo ni Mama. Matagal na silang magkasama. Akala ko baka kilala mo na siya dati. Pinili ko ang aking mga salita ng maingat. Hindi, Apo. Hindi ko pa nakikilala ang sinuman sa mga kaibigan ng iyong ina sa Iloilo. Mabait siya sa akin. Marami siyang alam tungkol sa asyenda. Sa katunayan, sabi niya lumaki siya sa isang bukid sa Batangas. Isa pang kasinungalingan, naisip ko. Lumaki si Ricardo Sullivan sa Cebu ayon sa kanyang kwento. Isa pang patong ng kasinungalingan sa isang buhay na binuo sa panlilinlang. Mukhang masaya si Mama sa kanya, pagpapatuloy ni Emilio. Mas masaya kaysa noong kasama niya si Papa, sa tingin ko. Nagbabago ang mga tao, Emilio. Natatagpuan nila ang kailangan nila sa iba't ibang panahon ng buhay. Ang mga salita ay lumabas na mapait, ngunit sinubukan kong pagaanin ito ng isang ngiti. Kakaiba, pero nag-alinlangan siya. Minsan kapag tinitingnan ko si Ricardo, may naaalala ako sa kanya. Hindi ko lang matukoy kung sino. Natigilan ako. Talaga? Sino kaya? Baka isa lang yan sa mga pagkakataon. Siguro, nagkibit balikat siya, nawalan ng interes sa paksa. Maaari ko bang tawagan si Claire para pumunta dito bukas? Nangako kaming magtutulungan sa proyekto sa Agham. Nakahinga ako ng maluwag sa pagbabago ng usapan. Siyempre maaari. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Emilio ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Nagsisimula na niyang mapansin ang pagkakahawig. Isang bagay na lang ng panahon bago niya maiugnay ang mga ito. Ano ang mangyayari pagkatapos? Haharapin ba niya si Isabel? Si Ricardo? Kakausapin ba niya si Tomas? Ang katotohanang maingat kong itinago sa loob ng maraming taon ay maaaring sumabog anumang oras, na magdudulot ng mas malaking pinsala kaysa kung isiniwalat ko ito mula sa simula. Kinaumagahan, nagising akong desididong gumawa ng isang bagay tungkol dito.
Hindi ko maaaring hayaang matuklasan ni Emilio ang katotohanan ng mag-isa, walang konteksto, walang paghahanda. Masyadong masakit iyon. Hinintay kong umalis sina Tomas at Sofia papuntang bayan at si Emilio ay nasa bahay ng isang kaibigan. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numerong hindi ko pa nagagamit. Ngunit iniwan ni Isabel para sa mga emerhensya. Sumagot siya sa ikatlong ring, maingat ang boses. Renata, may nangyari ba kay Emilio? Hindi, okay lang siya, ngunit kailangan nating pag-usapan si Ricardo. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Anong nangyari? Nagsisimula nang mapansin ni Emilio ang pagkakahawig. Sinabi niya sa akin kagabi na si Ricardo ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao, hindi niya lang matukoy kung sino. Inaasahan na, sagot ng boses na nakakagulat na payapa. Lumalaki na siya, mas nagmamasid at ang mga litrato ni Roberto ay nasa lahat ng dako sa inyong bahay. Anong gagawin natin kapag nalaman na niya? Kapag nagtanong siya kung bakit kamukhang-kamukha ng nobyo ng kanyang ina, ang kanyang yumaong lolo? Pinag-isipan na namin yan, nag-alinlangan siya. Ako at si Ricardo, mayroon kaming handang kwento. Anong kwento ang posibleng magpaliwanag niyan? Ang bahagyang katotohanan na si Ricardo ay malayong kamag-anak ni Roberto, isang pinsan sa pangalawang degree na nagkataong nakilala ko sa Davao. Ang pagkakahawig ay ipinapaliwanag ng pagiging magkamag-anak at walang sino man ang kailangang malaman ang tungkol sa relasyon sa buong katotohanan. At sa tingin mo maniniwala siya diyan? Maniniwala ba si Thomas? Isang napakaginhawang pagkakataon? Anong alternatibo natin? Ang sabihin ng buong katotohanan ngayon ay magdudulot lamang ng mas maraming sakit. Sisirain nito ang imahe ni Emilio kay Roberto, ang alaala na iniingatan ni Tomas sa kanyang ama. Para saan? Tama siya, gaano man kasakit aminin. Ang pagsisiwalat ng lahat ngayon, pagkatapos ng napakaraming panahon, ay walang maidudulot na mabuti. Mas maraming sakit lamang, mas maraming pagkalito. Dapat inisip ninyo iyan noon, mapait kong sabi. Bago mo dinala si Ricardo sa buhay ni Emilio, bago mo isinugal ang buong sitwasyong ito. Alam ko, ngunit hindi ko na mababago ang nakaraan, Renata. Maaari ko lang subukang gawin ang mas mabuti ngayon. Ibinalik ko ang telepono nang hindi nagpapaalam. Ang pagkadismaya ay bumabalot sa akin. Nakulong ako sa isang sapot ng mga kasinungalingan na hindi ko nilikha, ngunit kung saan ako ngayon ay kasabwat. 2 linggo pagkatapos, pumasok si Tomas sa bahay na may ekspresyon na hindi ko nakita mula noong diborsyo. Isang halo ng pagkagulat, pagkalito at galit. Ma, nanginginig niyang sabi, tumawag si Isabel. Gusto niyang dalhin ang kanyang nobyo upang makilala ang pamilya sa susunod na pagbisita ni Emilio. Seryoso na raw sila, baka magpakasal na sila. Naramdaman kong nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. At anong sinabi mo? Ano ang maaari kong sabihin? Mukhang gusto ni Emilio ang lalaki at may karapatan siyang magpatuloy sa buhay. Hinaplos niya ang kanyang buhok, isang kilos na napakapareho ng kay Roberto na nagpakirot sa aking puso. Kakaiba lang, alam mo ba? Ang isipin siyang kasama ng ibang lalaki. Alam ko, anak. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Kailan sila darating? Sa susunod na buwan para sa kaarawan ni Emilio. Gusto niyang maging sibilisado tayo, isang malaking masaya at magulong pamilya. Tumawa siya ng walang saya, 1 buwan. Mayroon akong 1 buwan upang maghanda para sa hindi maiiwasan. Ang opisyal na makilala si Ricardo Thompson, ang kakambal na kapatid ng aking yumaong asawa. Ang lalaking ngayon ay kasama ng dating asawa ng aking anak. Okay ka lang ba dyan, ma? Alam kong kakaiba rin ito para sa'yo. Siyempre, nagsinungaling ako. Tulad ng sinabi mo, lahat tayo ay nagpapatuloy. Sa totoo lang, natatakot ako. Paano ako magre-react kapag nakita ko si Ricardo ng personal muli? Paano ko mapapanatili ang aking kahinahunan? Magpapanggap na unang beses ko siyang makikilala, samantalang ang kanyang mukha ay bumabagabag sa akin sa loob ng maraming taon. Nang dumating ang araw, ginugol ko ang maraming oras sa paghahanda ng aking isipan. Nag-ensayo ako ng mga ngiti,
Mga pakikipagkamay, mga magagalang na pag-uusap, lahat para maiwasan ang pagbagsak na kinatatakutan ko. Si Emilio ay nasasabik sa kanyang kaarawan, tumatakbo sa paligid ng bahay, sinusuri ang mga paghahanda para sa maliit na salu-salo. Sina Tomas at Sofia ay nasa kusina, tinatapos ang cake. Nasa beranda ako, sinusubukang pakalmahin ang aking mga nerbiyos nang marinig ko ang pagdating ng sasakyan. Ang pilak na sedan ay pumarada at si Isabel ang unang lumabas, walang kamali-mali tulad ng dati. At pagkatapos ay lumabas siya. Si Ricardo, mas matanda na ngayon, mas maputi ang buhok, ngunit kamukhang-kamukha pa rin ni Roberto. Suot niya ang isang simpleng asul na polo at maong, ang uri ng damit na isinusuot ni Roberto tuwing Sabado at Linggo sa asyenda. Nanikip ang aking sikmura sa aking nakita. Tumakbo si Emilio upang yakapin ang kanyang ina at batiin si Ricardo ng isang masiglang pakikipagkamay. Lumitaw si Tomas sa pinto, huminga ng malalim at naglakad upang salubungin sila. Si Sofia ay nasa likuran lamang, tahimik na sumusuporta. At pagkatapos ay ako na. Renata, formal na sabi ni Isabel. Ito si Ricardo Sullivan. Ricardo, ito si Renata, ang ina ni Thomas. Inilahad ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng magalang na kawalang interes, na para bang kami ay talagang nagkakakilala sa unang pagkakataon. Ikinagagalak kong makilala ka, Ginang Thompson. Madalas kang ikwento ni na Isabel at Emilio. Maikli kong kinamayan ang kanyang kamay, pakiramdam ko ay nasa isang surreal na bangungot ako. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Roberto, ay nagtagpo sa akin sandali. Mayroon bang isang tahimik na pakiusap ng paumanhin doon o ito ba ay aking desperadong imahinasyon lamang para sa anumang senyales ng pagsisisi? Tinitingnan ni Tomas si Ricardo nang may pagtataka, ngunit walang pagkilala. Bakit naman? Ang huling pagkakataon na malinaw niyang nakita ang kanyang ama, si Ricardo ay pinahina ng kanser, mas payat at maputla kaysa sa dati ni Roberto. Pumasok na tayo, sa wakas ay sabi niya, binasag ang tensyon. Sabik na si Emilio na buksan ang kanyang mga regalo. Ang hapon ay naganap na parang isang dula kung saan lahat ay gumaganap ng maingat na inensayong papel. Si Isabel, ang magiliw na dating asawa. Si Thomas, ang mature na dating asawa. Si Sofia, ang maunawaing bagong asawa. Si Ricardo, ang magalang na bagong nobyo. Ako, ang magiliw na punong abala. Tanging si Emilio lamang ang tunay, gumagalaw sa aming lahat na may lakas ng kanyang 16 na taon, walang kamalay-malay sa ilalim na tensyon. Sa isang pagkakataon, natagpuan ko ang aking sarili na mag-isa sa kusina kasama si Ricardo. Naghuhugas siya ng ilang baso habang nagliligpit ako ng mga natirang pagkain. Ang katahimikan ay nakabibingi. Okay ka lang ba? Sa wakas ay tanong niya, mahina ang boses upang walang makarinig. Isang katawa-tawang tanong, sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Paano ako magiging okay sa lahat ng ito? Alam kong mahirap ito para sa ating lahat, para sa inyong lahat. Lumingon ako, hindi mapigilan ang galit. Ikaw at si Isabel ang pumili nito. Kami ni na Tomas at Emilio ay sinusubukan lamang na makaligtas sa mga bunga ng inyong mga pagpili. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Tama ka, wala akong maiaalok na dahilan. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit gusto kong malaman mo na inaalagaan ko ng mabuti si Isabel at si Emilio kapag kasama namin siya. Alam kong wala itong halaga para sa iyo, ngunit sinusubukan kong maging isang mas mabuting tao kaysa sa aking kapatid. Hindi mo talaga nakilala si Roberto, malamig kong sagot. Hindi mo alam kung anong uri siya ng tao. Sapat na ang alam ko. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Roberto, ay muling nagtagpo sa akin. Alam kong pinagtaksilan ka niya. Pinagtaksilan niya ang kanyang sariling anak. Alam kong binalak niyang iwanan kayo. Alam kong hindi niya pinahalagahan ang mayroon siya. At ikaw ay napakaiba na nakikipagrelasyon sa asawa ng iyong pamangkin. Wala siyang sagot para doon. Tahimik kaming bumalik sa sala kung saan masayang binubuksan ni Emilio ang kanyang mga regalo. Pinanood ko si Tomas sa hapon na iyon.
naghahanap ng anumang senyales na napansin niya ang isang bagay na kakaiba kay Ricardo. Ngunit tila siya ay tunay na walang kamalay-malay. Tinatrato ang bagong kasama ni Isabel nang may magalang na distansya, wala nang iba pa. Nang matapos ang salusalo at lahat ay naghahanda ng umalis, nagulat si Thomas sa lahat. Isabel, Ricardo, maaari ba kayong manatili ng kaunti pa? Mayroon akong gustong pag-usapan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam na niya, natuklasan na niya sa paanuman. Si Isabel ay tila nabahala rin. Siyempre, Thomas, anong nangyari? Tumingin siya kay Emilio na masayang nakikipag-usap kay Sofia sa kabilang panig ng sala. Tungkol kay Emilio, sa paaralan talaga. Nakatanggap ako ng tawag mula sa guidance counselor kahapon. Agad ang ginhawa. Tungkol lang kay Emilio, sa paaralan. Wala tungkol kay Ricardo, sa mga lihim, sa mga nakaraang pagtataksil. Habang nag-uusap silang tatlo tungkol sa mga marka ni Emilio, sa kanyang mga plano para sa kolehiyo, sa kanyang kamakailang pagre-rebelde, pinanood ko si Ricardo. Siya ay ganap na komportable, nagbibigay ng opinyon tungkol sa edukasyon, sa disiplina, na para bang mayroon siyang lahat ng karapatan na makilahok sa mga desisyong pampamilya, na para bang bahagi siya ng pamilya. At pagkatapos ay isang kahindik-hindik na bagay ang pumasok sa isip ko. Bahagi siya ng pamilya. Sa isang baluktot at masamang paraan, si Ricardo ay konektado sa amin tulad ng sinuman. Ang dugo ni Roberto ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Siya ay tiyuhin ni Thomas, lolo sa tuhod ni Emilio, isang Thompson, kahit na iba ang apelyido niya. Nang sa wakas ay umalis sila, pakiramdam ko ay nakaligtas ako sa isang natural na kalamidad. Pagod, nanginginig, ngunit buo. Ang nobyo ni Isabel ay isang disenteng tao, komento ni Thomas kalaunan habang nag-aayos kami ng bahay. Mas matanda kaysa sa inaasahan ko, ngunit tila maayos ang pagtrato niya sa kanya at kay Emilio. Malabo kong sagot. Nakakatawa, pagpapatuloy niya. Mayroong isang bagay na pamilyar sa kanya, hindi ko lang matukoy kung ano. Itinigil ko ang aking ginagawa. Nababahala. Pamilyar? Paano? Nagkibit balikat si Thomas. Hindi ko alam, siguro ang paraan lang niya ng pagsasalita. Medyo nagpapaalala kay Papa. Sa totoo lang, lahat ng lalaki sa isang tiyak na edad ay magkakatulad ang tunog. Mabilis kong sagot, lalo na ang mga taga-Hilaga. Tumawa siya. Siguro nga, sa anumang kaso, masayang makita si Isabel na masaya at masayang makita na maayos na nakaka-adjust si Emilio sa buong sitwasyon. Noong gabing iyon, bago matulog, pinag-isipan ko ang kakaibang pamilya na naging kami. Konektado hindi lamang sa pamamagitan ng dugo at kasal, kundi sa pamamagitan ng mga lihim, ng mga ibinahaging kasinungalingan, ng mga nakalibing na katotohanan. Sina Ricardo at Isabel ay hindi kailanman magiging dating asawa lamang ng aking manugang at ang kanyang bagong nobyo. Sila ang mga tagapag-ingat ng isang katotohanan na maaaring sumira sa lahat ng pinaghirapan naming itayo ni na Tomas pagkatapos ng pagtataksil. At ako ang nag-iisang tulay sa pagitan ng dalawang mundong iyon, ang nag-iisang nakakaalam ng buong kwento, ng buong saklaw ng pagtataksil at ng mga kasinungalingan. Ang nag-iisang nagdadala ng bigat ng lahat ng mga lihim. Ito ay isang mabigat na pasanin para sa isang babaeng 70 taong gulang. Ngunit gaano man kakaiba, nagbigay din ito sa akin ng isang uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na protektahan ang aking pamilya mula sa malupit na katotohanan, ang kapangyarihan na payagan sina Tomas at Emilio na mapanatili ang kanilang mga alaala, ang kapangyarihan na mapanatili ang marupok na kapayapaan na aming binuo sa mga guho ng napakaraming pagtataksil. Ipinikit ko ang aking mga mata, iniisip si Roberto, ang tunay na Roberto. Hindi ang perpektong bersyon na iningatan ko sa loob ng maraming taon, o ang halimaw na bersyon na isiniwalat ng mga kamakailang pagtuklas. Si Roberto lamang ang taong may kapintasan at komplikado na naging aking asawa, na naging ama ni Thomas, na gumawa ng mga mapaminsalang pagkakamali at namatay bago pa niya maitama o mapalala ang mga ito. Magpahinga ka ng payapa, bulong ko sa dilim. Sino ka man talaga?
Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang mag-subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung aling bahagi ang nagpatulala sa iyo. At huwag kalimutang maging miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko inilalabas dito. Hihintayin kita doon.